Perfect! 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 Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Ito'y part 2 video ng ating video kahapon kung saan ay puntahan namin ng isang niyog dito na meron daw nakapako na kwadradong pako na itong kapanahon na ng hapon. Of course, tinatawag natin yan na pirno ang ganyang kwadradong malalaking pako. At yun daw ay ipinako doon sa itong puntahan namin na niyog. Kaya nga lang ay pinutol na nila ito para hindi na makikita pa ng ibang treasure hunter, pero ituturo ito ngayon nitong ating katiyats ang location ng mismong pinutol na niyog para gayon ay atin matrace ang alignment nito with regards to the 4 directions ng compass para mas madali nating malocate ang nakabaon na item. Okay? Ang paghanap niyan mga katiyats ay nasa alignment para sa akin, sa aking experience. Ang paghanap nitong nakabaon na treasure sa mga pako, sa mga kahoy o sa mga old tree, century old tree, or kahit yan sa century old coconut tree, ay ganun pa rin ang ginagamit ko na formula. Ang alignment ng east at west ang aking kinukuha kung ako'y maghanap ng treasure sa mga pako na ipinako sa mga century old coconut tree or sa mga century old trees. Alright, sa mga bago pa lamang sa treasure hunting, meron akong i-share sa inyo mga katiyats. Sa akin lamang ito na technique. Ito yung nakabase sa aking mga karanasan at sa aking mga nadiskubre ng mga recovered treasures under this sign sa mga pako or old nails na nakapako sa mga century coconut tree and century old trees katulad ng mga acacia tree, mga tuog tree, mango tree na ganyan, at merong kwadradong pako. Ang unang tingnan dyan, kasi ang ginagamit talaga noon ng mga Hapon na marker na pako ay itong kwadrado na copper, para siyang bronze, hindi siya nabubulok kasi siya nga ay copper nail. Okay, at malalaki yan. Yan ay 6 inches ang haba karamihan, at meron ding mas malaki pa sa 6 inches. Okay, at ang unang paraan ito para sa akin ay pwedeng kasing baliktaran ito. Pwedeng nasa likod lang ng kahoy or nasa harapan ito. Kaya mayroon dalawang direksyon sa paghanap. Ngayon, ang pinakasigurado kapag ang ulo nitong pako ay nakaharap sa silangan or east, kasi karamihan ng treasure talaga ay ibinaon yan sa east. Direksyon ng east, nakaharap sa east, sa likod ng kahoy. Kasi ang east, yan ang rising sun, yan ang flag ng Hapon, ang rising sun. Kaya napaka importante ng sun para sa kanila, ang east, ang silangan. Kaya pag nagbaon sila, nakaharap sila sa silangan, and then sa likod yung marker. Ang marker can be a big rock or an old tree, pero dito ang atin i-decode ay itong pako sa century coconut tree. Okay, so ito na, east. Ngayon, kung naka-align ito sa east, ang maganda itong pinuntahan namin ngayon ay talagang naka-align sa east. Kaya nga medyo positive ako. Natutuwa ang sinabi ng ating pointer na ang pako or perno ay talagang nakaharap yung ulo sa east. Kaya ganito mga katiyats ang teknik ko diyan. Ito yung ground. Ang unang paghukay ko diyan ay sa baba mismo nito. So baba, alam naman natin na yung ugat ng coconut tree ay nandyan yan sa lupa, at mahaba ang pag-ano niyan sa lupa, itong pagkabaon ng mga ugat. Kaya hindi pwedeng 1 meter distance tayo.
Dumidistansya talaga tayo diyan. Pinakamalapit na distansya ay 3 meters. Kaya umpisa ng test dig sa alignment ng east ay 3 meters. Yan. At kung meron kayong malaking itong labor force, ay pwedeng gagawa kayo ng parang kanal from 3 meters to 5 meters. So merong 3 metro, so 3 to 5, 3 meters na span ng hukay papuntang east. Okay, yan, pasok na yan sa 3 to 5 meters. At kung wala, ang pangalawang adjustment ay 7 lamang. Hanggang dyan na lang ako sa 7. Ngayon, pwede niyong makuha ang pressure without using any tools, kahit dowsing, kahit pendulum, kahit jack wand, aurameter, detector, scanner, kahit wala kayong ganyan. Kapag pako, sureable na yan na ito talaga ang kanyang formula. Sa mga nakikita ko sa mga na-recovered treasure under the pako symbol. Okay, yan. 357 lamang east ang una. Ngayon, kung wala dyan sa 357 na distance, ay balik ta rin natin, papunta tayo ng opposite west. So, punta tayo dun sa west. West tayo. Ganun pa rin ang mga distansya, 3, 5, and 7. Minsan, meron ding ibinaon medyo malayo-layo, 9. Yan ang panghuling distansya ng mga old pako sa mga old trees. Ang 9 meters distance. Pero panghuli na yan. Kapag hindi nyo natagpuan sa 357, huling test dig ay 9 meters. Baliktaran, east and west. Okay, at dito ay pagtulong-tulungan na naman naming tatlo ni Accumeter Man, The Pendulum Man, and yours truly ang paghanap ng digging spot para wala tayong bias sa ating katiyats na mag-treasure hunt dito later on. At kung napansin nyo mga katiyats ay hindi nyo kami nakikita, kaming tatlo ng aking mga kasama na maghukay sa mga lugar na aming na-detect, kasi ang aming role ay ang pag-detect lamang. At itong ating mga katiyats na ang bahala dyan. Ngayon, marami sa ating mga katiyats ang naghukay kaagad and then wala silang makita sa lalim na 3 meters to 4 meters. Kaya tumigil na sila. Ngayon, ang katotohanan sa Yamashita Treasures ay talagang malalim yan at kukunti lang ang mga nakabaon na nasa 4 to 5 meters lang ang lalim. Kaya yan ang rason na wala tayong matagpuan o makita o mahukay na mga kayamanan, kasi mababaw lang ating hinukay at akala naman natin na lahat ng mga ganyan ay mababaw, pero ang katotohanan talagang malalim ang mga yan. At yung nakikita natin na or narinig na nakakuha ay yun ay tsamba lamang, napulot lamang yun sa mga lugar na may landslide, naglandslide ang bundok, tapos napunta sa ilog, sa tabing creek, nabutas yung chamber, lumabas yung ginto. Yun ang mga nangyayari.
At ngayon, turno na ni Pendulum Man para sa kanyang pendulum at kumpirmahin niya kung yung na-detect ko ay na-detect din sa kanyang gamit. At saka napapasok ang Accumeter Man para sa huling testing ng ground resistivity or itong kung meron bang metallic content ang lupa or meron bang precious metals ang lupa. Okay, kaya tatlo kami na nagde-detect ngayon. So meaning to say ay merong kunting advantage kaysa nag-iisa ka lang na mag-detect. Okay, so okay, dito kasi yung yung 5 meters distance. Diyan nag-detect ang ating kagamitan galing doon sa pinutol na punong niyog na merong malaking pako. Kaya ayan, umikot ang pendulum. Ibig sabihin, nandyan lang sa spot na yan. At yan ay malapit sa na-detect ko. 1 meter lang ang pagitan, ang distansya galing dyan. So malapit lang. Ang panghuling mag-detect niyan ay ang ating Accumeter Man para itusok talaga sa ground ang kanyang gadget para ma-detect ang soil resistivity. Ibig sabihin ang paghanap ng mas malakas na detection of soil. Okay, kung meron kasing yan, itong tinatawag na threshold from iron to tinatawag na precious metals. At kapag nasa precious metals ang needle ng Accumeter, ibig sabihin ay merong nakabaon na precious metals, pero hindi kaagad sabihin na gold kasi ang copper, aluminium, lahat ng white metals, nickel, platinum, lahat ng mga yan, precious metals yan kasama ang gold. Kaya pwedeng ang na-detect natin ay mga bronze, mga brass, basta may halaga na metal. Okay, so dito inuulit ko muli, lumalayo ako para malaman kung meron pang mga nakabaon sa unahan or meron pang mga aura of gold, aura of treasures na nasa unahan. Pero ang nangyari, bumabalik ang locator dyan sa aming na-detect kanina, which is nandyan na, tinusok na ni Accumeter Man tsaka ni Pendulum Man ang mga copper rods ng Accumeter. Okay, made in USA yan na Accumeter at meron ng history ang Accumeter na yan. Kaya kahit antique na yan, ay merong history ang gamit na yan. Okay, so hanggang dito lang kami mga katiyats. Maraming salamat sa inyong panonood and I'll see you on our next treasure hunting weekend. Paalam. God bless you all.